Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagabiso ang Commission on Elections o COMELEC sa publiko lalo na sa mga kabataan na magsisimula na ang voter registration sa Lunes, October 20 hanggang May 18, 2026 kasama ang holidays. Habang sa BARM voter registration naman ay magsisimula sa May 1 hanggang 18, 2026. Ayon sa COMELEC, magkakaroon din ng Special Register Anywhere program sa 3rd floor ng PTEX Annex, University Activity Center ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Mabini Hall at Rizal Park o Luneta sa Ermita, Manila, simula October 20 hanggang 21, kung saan tatanggapin ang lahat ng uri ng aplikasyon maging ang transfer. Paalala ng COMELEC na tanging valid government-issued ID lamang ang kanilang tatanggapin at hindi kasama ang sedula, barangay-issued certificate at barangay ID. Labing-anim na kataong sakay ng tumirik na barko sa kalagitnaan ng Capual Island sa Sulu ang nailigtas ng Philippine Coast Guard. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Dahil sa pagtirik ng barko at pagkaano dito sa Capual Island sa Omar Sulu, sumaklolo ang Philippine Coast Guard o PCG ng Eastern Sulu sa 16 na individual na sakay nito. Ang nasabing insidente ay dulot ng pagkakasira ng makina ng barko, kung saan ang 16 na sakay ay binubuo ng 5 pasahero at 11 tripulante. Samantala, ang barkong Lulan ay iniulat na mula sa Hulo, Sulu patungong Kawit, Cavite. Ngunit pagkatapos nitong tumama, nagresulta ito sa pagkasira ng propeller at kalaunan ay ang makina nito. Kasunod nito, agad na nag-deploy ang PCG sa Sulu ng Search and Rescue Team sa nasabing paligid ng Eastern Sulu. Sa isinagawang operasyon, natagpuan naman kalaunan ang nasirang barko sa Gujangan Island. Base sa opisyal na pahayag, nasalba ng grupo ang lahat ng sakay at napanatiling ligtas ang kanilang mga kalagayan. Matapos nito, itinungo ang nasabing barko sa Alayon Port at nakipag-ugnay na rin ang unit na sangkot upang masolusyonan ang insidente. Bunsod nito, sinisigurado ng PCG ang pagbabantay sa karagatan maging sa pangangalaga sa nakapaligid rito upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inspeksyon sa lahat ng bus at ibang transport terminal bilang paghahanda sa unda sa darating na November 1 at 2. Inatasan na ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II ang lahat ng regional directors ng ahensya upang matiyak ang kaginhawaan at kaligtasan ng mga pasahero sa pampublikong transportasyon. Partikular din niyang binanggit ang pangangailangan ng malinis na CR sa mga terminal. Samantala, magde-deploy naman ang LTFRB ng magpapanggap bilang pasahero na susuriin ang kondisyon ng mga bus station at terminal simula October 24 sa buong bansa upang masigurong sumusunod sa panuntunan ang bawat terminal. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Pulse. Sa ulo ng mga balita, rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Voter registration magsisimula na sa October 20. Vice President Sara Duterte kinwestiyon ang pagiging kumpiyansa ni President Bongbong Marcos na hindi sangkot sa flood control projects. Senator Bongo posibleng imbestigahan ng ICI, tumangging may kinalaman sa mga anomalya sa Diskaya. CIDG nasabat ang 7.8 million pesos na iligal na mga LPG sa Batangas. PCG sumaklolo sa 16 na katao sa inanod na barko sa kalagitnaan ng Capual Island. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pool.